ang karugtong ng inupisahan ko last time entitled, Everything is a Test. Bago ko po ito umpisahan, mayroon po akong gustong ipagtapat sa inyo. Alam niyo po ba, sa aking experience sa paghahayag ng Word of God, napansin ko na mas maraming tao ang mas na-attract kapag ang title ng message ay tungkol sa blessing or tungkol sa makakasolve ng iba't ibang klaseng problema. Walang totoo. Wala naman po talagang masama rito. Kasi Word of God ito. Kaya palagi natin itong maasahan dahil hindi ito nagbabago. Meron lamang pong ipinakita ang Holy Spirit sa akin, kaya marami pa rin ang hindi nagbabago ang kondisyon ng buhay at pag-uugali ng maraming tao. Ano po ito? Ito po ay ang hindi pagtutok, again, ang hindi pagtutok ng marami sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung iba naman na nagbabasa ng Bible, sila ay nagbabasa lang para mayroon din namang alam kahit papaano. Hindi naman tinututukan na kaya tayo nagbabasa ng Bible ay dahil po sa una, para makilala po natin ang Diyos ng lubusan. Pangalawa, para matuklasan natin ang mga, pakinggan niyo po ito, ang mga pinapagawa niya sa atin. At gayon din naman, yung hindi niya pinapagawa sa atin, na kinakamuhian niya. Pangatlo, para matuklasan po natin na ang Diyos ay nagbe-bless at nagbibigay ng reward sa mga sumusunod sa Kanya. At siya ay nagpaparusa rin sa lahat naman ng hindi sumusunod sa Kanya. Remember po, hindi siya tao. Diyos po siya. Kaya hindi po wise at hindi safe kapag tayo ay naniniwala sa opinion lamang o pananaw lang ng tao kaysa sa sinalita na ng Diyos. Pakinggan niyo po ang sinasabi sa Isaiah 55 verses 8 to 9. Sa Tagalog, Isaias. Ang sabi rito, sinabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo, at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganon din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo. Sa English, ang sabi ng Panginoon, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Then diniinan pa po niya sa verse 9. Sabi niya, as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Well, sa madaling salita, niliwanag po na ang Diyos na ang pag-iisip at ways po niya ay hindi kapareho ng ways o pag-iisip, pamamaraan ng tao. Sobrang malayo ang agwat po natin. Yan ang sinabi niya eh. Nasa langit siya, nasa lupa po tayo. Kaya dinidiinan ko po palagi, kung mahalata po ninyo o mapapansin, dinidiinan ko po palagi ang kahalagahan ng Word of God and His laws. Diyan tayo po mag-i-stick o mananatili. Wala na pong iba.
Kaya ang title ng message na ito ay Everything is a Test. Para yun pong kamulatan natin na isip ng tagalupa ay mapalitan ng sinasabi sa Word of God. So, tinetest po natin ang lahat. Kung lahat ba ng ating iniisip at ginagawa ay nakaayon sa maliwanag na sinalita na ng Diyos o sa sarili lamang nating interpretasyon para sa sarili nating preference o convenience. Alam niyo po, pag ganyan po tayo, wala po tayong pagkapanalo sa Diyos. Sayang ang oras na tumatakbo, pero nakahiwalay naman po tayo sa perfect will ng Diyos, na sa dulo, kawalan din po at walang hanggang kaparusahan naman sa tinatawag na impyerno. Ang sabi ko nga, di po ba ang sakit naman pakinggan ng aking sinabi? Pero yun po ang nakahayag sa salita ng Diyos. Pero sabi ko nga, kahit masakit pakinggan, yan po ang katotohanan na palagi namang iniiwasan na ituro ng marami. Bakit po? Kasi ayaw na ayaw yan pakinggan ng mga tao. Ang gusto lang at madalas palakpakan ay pagtungkol na sa blessing na hindi naman po matatanggap hanggat hindi sumusunod sa Diyos. Walang blessing from God po ay nanggagaling sa pagsunod sa Kanya. Hindi sa pagsunod sa pamamaraan ng mundo na maglalaho din naman kasama ang lahat ng nagmamahal dito. Pwede niyo pong balikan ang lahat ng sinabi tungkol diyan sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 18. Again, tandaan niyo po ito. Masyado pong mataas ang isip at ways ng God. At ang sabi niya, walang tao ang makakaabot nito. Wala po. Kaya siya po ang bumaba dito sa lupa. Para ano po? Para tayo ay maabot, para tayo ay tubusin sa lahat ng ating karumihan o kasalanan. At dahil sa pagmamahal niya, dahil po sa grasya niya, nagbigay siya ng chance. Yes, ng chance sa atin pong lahat para tanggapin siya bilang Diyos natin. Para rin po tayo makipag-isa at sumunod sa lahat ng mga tinuro niya para makasama sa kaharian niya na hindi natin kayang puntahan. Kaya nga, sinabi po na si Jesus is the way to the Father. Hindi po ba? Wala na pong iba. So sabi ko nga, habang sinasabi ko ang mga ito, sabi ko, sobrang ganda talaga nito. Itong plano ng Panginoon at yung mismong ginawa niya na hindi siya taga-lupa. Diyos po siya. Taga-langit po siya. Hindi natin siya kayang abutin. Sobrang lawak ang pagitan natin. Kaya siya po ang bumaba rito. Hindi po ba sobrang nakaka-touch po ito? Kaya lang, pakinggan niyo po ito, kaya lang ang tao, ang gusto lang ay lahat ng pangako po niya. Pangako lang. Hindi inalam, hindi hinanap o hinahanap ang salita ng Diyos para mas makilala pa siya. Well, ang tunay na umiibig sa Diyos, gusto siyang makilala para masunod ang mga inutos niya. Kasi diyan po siya masaya. Again, saan po siya masaya?
Yun pong makilala pa siya at masunod ang lahat ng pinag-uutos po niya. Kasi alam niyo po, sa pagsunod lamang natin sa Kanya, nang tuloy-tuloy natin mapapatunayan na totoo, na mahal natin siya. Hindi sa dahilan na mayroon lamang tayong hinihingi sa Kanya. Well, diyan po tayo makakatanggap ng tunay na blessing ng Diyos. Na palaging mayroon pong eternal benefits. Kasi ang tunay pong nagmamahal sa Diyos, may marka yun eh. May marka na ito ang mga tunay na anak ng Diyos na sumusunod sa Kanya, na isasama niya sa Kanyang kaharian. By the way, yan din po ang minodel mismo ni Jesus sa atin. Kaya imagine po, si Jesus, sumunod siya sa Kanyang Ama. Kasi yun ang pinaka-sure way, pinaka-perfect way para po ma-express ni Jesus ang tunay na pag-ibig niya sa Kanyang Ama. So, lahat po tayo ay tinetest kung tayo po ay nagiging katulad ni Jesus. Tayo pong lahat ng tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya nga ang sabi ko, at yun po ang palagi kong binabanggit ngayon sa buhay natin, everything is a test. So lahat po ng iniisip natin, lahat ng ginagawa natin ay isang test para malaman po natin kung tunay nga na mahal natin ang Diyos. Kaya sumusunod tayo sa Kanya. Hindi lang, ito maganda po ito, babantayan niyo po yung sarili niyo, tayo ay sumusunod sa Kanya, hindi lang para makatanggap sa Kanya. In fact, ang nauuna po sa puso natin, palagi, tandaan niyo po yan, ay yung masunod po natin siya una sa lahat. Gusto ko pong sabihin yan sapagkat alam ko dyan po ako nag-practice at hanggang ngayon po yan ang binabantayan kong ipagpatuloy na practicein. Well, bakit po? Ganyan ang anyo na pinapakita niya ang gusto niya. Kasi po, ang tunay na umiibig sa Diyos, may tiwala na kahit hindi niya unahin ang sarili niya o ang mga loved ones niya, hindi siya pababayaan ng Diyos. Yan din po ang nangyari sa buhay ko at marami akong patotoo na pinatotoo ko na before. Kaya ang mangyayari po, dire-diretso ang pagpapaunlad niya ng pagpapaunlad sa pinapagawa ng Diyos na may evidence ng growth at marami ang nakikinabang dito sa growth na ito dahil sa pagsama ng banal na Espiritu. Alam niyo po, gusto ko pong tandaan niyo ito kasi isa po kayo sa mag-observe at magte-test sa sarili ninyo kung yung po bang ginagawa ninyo na sinasabing para sa Diyos ay nagbubunga po ba? Kasi ang bunga po ay hindi maitatago sa puno. Nakikita po yun, napapakinabangan, natitikman. Kaya kayo po mismo ang mag-check sa sarili ninyo kapag kayo ay nag-work o nagsaserve sa Diyos. Tignan niyo po ang inyong ibinubunga. Well, dun po sa ibinubunga natin na pinapakinabangan ng maliwanag ng marami, dito po lubos
na nagagalak, ang Diyos na mahal niya una sa lahat. Yun po yun eh. Parang yung klase ng binubunga po natin kung saan man tayo naglilingkod sa Diyos ay parang proof na tunay nga na tayo ay nagmamahal sa Diyos. At dahil dito sa kasiguraduhan po niya o natin na talagang mas mataas na klase ang pag-ibig po natin sa Diyos kaysa sa iba o even our loved ones, doon po lalong naluluwalhati ang Panginoon. Doon po siya lubos-lubusang nagagalak. Okay, pakinggan niyo po ito. Sabi ko nga, isa rin po yung test na dapat masagot natin. Kasi sa ibinubunga po natin, makikita ang posisyon ng Diyos sa buhay natin. So, nasaan na po ba ang posisyon ng Diyos sa puso at isipan po ninyo? Kasi ang posisyon po ng Diyos sa puso at isipan ninyo ang magsasabi at magbibigay ng maraming patotoo ng ibubunga po ninyo dahil sa pagposisyon sa Diyos. Una sa lahat, mahal higit sa lahat. Yun po yun eh. So gusto ko rin pong ipaalala na sa mga paaralan o school po natin, ang mga test po natin ay hindi naman oras-oras o araw-araw. Pero tingnan niyo po ito, pero sa Diyos ay iba o naiiba. Kasi sa Diyos po, ang test sa atin ay non-stop. Anumang oras na tayo ay gising at humihinga pa. Anumang oras o anumang kalagayan po, mayroon tayo. Lahat ay nakikita ng Diyos. Tinetest po niya ito. At sa usapang test, ang binabantayan po ng Diyos palagi ay ang ating obedience o pagsunod natin sa word po niya o sa mga batas po niya. Ang pagsunod po natin ang pinaka-importante in God's testings. At tandaan po ninyo na ang madalas na pinapagawa niya po sa atin ay yung ayaw nating gawin. Pero kapag pinapagawa po niya, sigurado tayong titignan niya tayo kung susunod ba tayo o hindi. Magtitiwala ba tayo at susunod sa Kanya o hindi? So everything is a test. Sa lahat ng oras, maganda man o hindi ang nangyayari, gipit na gipit man tayo o hindi, malungkot man o masaya ang pinagdadaanan po natin, tinitignan ng Diyos kung ano ang gagawin natin. Susunod ba tayo o hindi? Ma-attract ba tayo sa mali o hindi dapat gawin? So everything is a test. And everything is good and has a good purpose. Kapag nakita niyo po ang purpose ng Panginoon, kaya mayroon pong tinatawag na test sa lahat ng bagay. Kasi ang Diyos hindi po nag-aaksaya ng kahit ano. Ganun po siya klaseng Diyos. Hindi mo ma-expect na okay lang sa Kanya, na hindi ka sumunod sa Kanya sa ilang bagay na ayaw mong sundin o nahihirapan ka lang sundin. Hindi po. Remember, perfect God po siya. Lahat ng sinabi na niya, hindi na pwede pong bagu-baguhin. Or else, magiging parang unstable God po siya. Hindi naman po siya tao.
Diyos po siya. At kayo po ba, gusto niyo po ba yung unstable ang God natin? Na parang hindi na natin malalaman ano pa ba yung okay sa Kanya o ano yung hindi. Ano ang limit ng okay pa sa Kanyang kasalanan o pagkakamali o hindi. Hindi po ba napakagulo at nakakatakot kapag hindi stable ang lahat ng sinasabi ng Diyos? At ganun din naman po, kapag tayo mismo, unstable din ang paniniwala na tunay nga na sa Diyos lamang makikita ang lahat ng perfect. At siya lamang po, wala nang iba, ang makakatulong po sa atin anuman ang pinagdadaanan po natin. Tandaan niyo po, perfect and holy God po siya. Ang perfect na, hindi na nagbabago-bago. Well, gusto ko rin pong ipaalala na tapat ang Diyos, pero ang pagkamahigpit o pagka-strict niya sa pinapairal niya pong mga batas niya ay wala nga pong makakabago. Na-realize ko po na ang batas ay nagiging mahirap sundin. Kapag, pakinggan niyo po ito, kapag sa umpisa pa lang, umaangal na tayo. Kaya mas pinipili po natin hindi sumunod. Well, may consequence po kasi ang pagsuway. Ganyan din po sa mga pinag-uutos ng Diyos. Kaya hindi po tayo pwedeng maghaka-haka or mag-interpret ng ibang pinababaw na meaning ng maliwanag naman na sinasalita o sinabi na sa salita ng Diyos. At tandaan din po ninyo ito, lahat ng batas na tinatag ng Diyos para sa tao ay hindi mahirap intindihin. Hindi po. Mayroon kasing paraan ang Diyos sa lahat Well, hindi po siya kasi magulong Diyos. Hindi po siya magbibigay ng batas para sa tao para hindi naman maintindihan ng tao. Hindi po. Kaya lang ang tao po ay may obligasyon, alamin, tuklasin, pag-aralan, at ito po ay matutuklasan naman. Yun po yung maganda doon. Sabi ko nga, isa pa, ang bait-bait ng Lord. Kaya ang tunay na Kristiyano, mayroon pong Holy Spirit na nagda-guide at nagtuturo. Kaya wala po tayong pwedeng idahilan na hindi natin maintindihan ang salita ng Diyos. Kaya hindi po malabo o hindi mahirap intindihin yung utos na, pakinggan niyo po itong mga samples na ito. Hindi po mahirap intindihin yung utos na nagsasabi na do not tell a lie. Huwag kang magsisinungaling. Do not steal. Give your tithe. Do not commit adultery, fornication. Do not bow down or pray to idols. Do not kill. Forgive. Love God above all. Love your neighbor as yourself. Pag tinignan nyo, parang ang hirap, di po ba? Yun ang dahilan kaya may Holy Spirit Kaya makikita nyo po ang mga taong nakakasunod po dito sa mga part na parang ang hirap, ayun lamang po talagang mayroong Holy Spirit sa kanyang puso. Yun po yan. Kaya, again, mayroon pong batas, tandaan nyo po, ay para sundin ito. Ang pagsunod po natin dito, sigurado tayong makakabuti ito sa atin. Ang pagsuway naman po dito, ay sigurado naman tayong makakasama sa atin ito at makakapagpalayo sa atin sa Diyos. At para masunod po ng walang patid ang lahat ng gusto ng Diyos,
bilisan po natin, piliin na layuan, layuan, itakwil ang lahat ng kinakamuhian ng Diyos. Diyan po kasi nagsisimula ang healing sa lahat ng area sa buhay natin. Well, gawin po natin ng buong lakas yan. Ang pagsunod sa Kanya ng walang patid hanggang kamatayan o hanggang dumating po siya muli. Well, gusto ko rin pong ipaalala na hindi nyo po may expect na okay lang sa Kanya na hindi ka sumusunod o hindi ka sumunod sa Kanya sa ilang bagay na ayaw mong sundin o nahihirapan ka lang sundin. Hindi po. Ulitin ko po, remember, perfect God po siya. Lahat ng sinabi na niya, hindi na pwede bagu-baguhin. Or else, sabi ko nga, magiging parang unstable God po siya. So, perfect and holy God po siya. At tapat ang Diyos, pero tandaan niyo po, ang pagkahigpit o strict po niya sa pinapairal niyang mga batas, kahit sino man ay walang makakabakli. At bilang panghuling paalala, na-realize ko po, kahit mabasa natin ang buong Bible at kahit dumadalo po tayo sa mga tinatawag na discipleship training at iba't ibang seminars o Christian seminars and conferences, kapag hindi naman po natin ina-apply o sinusunod kaagad ng walang patid ang atin pong natututunan na, hindi pa rin natin may experience ang mga blessings na gusto natin. Mga blessings na gusto po nating makuha o matanggap sa Diyos. At kahit po mataas ang pinag-aralan natin sa Bible School, kapag hindi rin po natin pinapractice o hindi natin sinusunod kaagad ang bawat salita at utos ng Diyos sa loob man tayo ng ating sari-sariling tahanan o sa labas, hindi pa rin po natin matatanggap ng buo ang reward o mga blessings ng Diyos na makatwiran. At kaya po mayroon siyang pinadala na ganitong mensahe ay para tayong lahat ay patuloy pong magpaalalahanan. Kaya pinapaalala ko po ang mga sumusunod na verses. Isaiah 55 verses 8 to 9. Pakinggan niyo po ang sinasabi rito. Sabi ng Panginoon, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." At sabi naman sa Jeremiah 17, verse 10, so maririnig niyo po rito ang Diyos mismo na nagsasabi na tinetest po niya ang ating heart and mind. Ang sabi niya rito, I, the Lord, search the heart. I test the mind, even to give to each man according to his ways, according to the results of his deeds. And in Psalm 11, verse 5, the Lord tests the righteous and the wicked, and the one who loves violence, his soul hates. Well, yan po ang mga salitang
pinabaon ng Diyos na nagmamahal po sa ating lahat. Hanggang sa muli, iniiwan ko po sa inyo ang kapayapaan ng Diyos at ang kanyang masaganang pag-ibig. God bless you all. Hello and welcome to Trumps Go. Trumps Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, the Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of Trumps in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through Trumps Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the Trumps Go community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your Now Word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God, have your character and attitudes refined, and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life. Engage with the Trumps family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the Trumps Go community.